Wala pa isang linggo matapos masunugan, muling nagkasunog sa isang residential area sa Caloocan City. At dahil masikip ang daan, kinailangang butasin ang isang pader para mailikas ang mga residente. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay 160 sa Caloocan City pasado alas 10 kagabi. Mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ang mga residente at mga bumbero umakyat sa bubong para pagtulungang apulahin ang apoy. Sa sobrang sikip kasi ng lugar, hindi makalapit ang mga truck ng bumbero. Mga daanan po is not accessible sa mga fire trucks natin. Katulad po nito, lahat halos ng mga fire trucks dito nakapwesto sa may NLEX. Kaya maging ang mga residente nahirapan sa paglikas. Si Helen, natamaan pa raw ang injured na braso. Mahirap. Kaya sikip. Wala na makuha. Paglabas namin, sobrang taas na po talaga ng apoy. Kaya hindi na po namin naisalba lahat ng mga mga gamit. Bali mga alaga na lang namin yung mga nabitbit po talaga namin. Mabilis po ang pagkalat ng apoy eh. Ngayon dikit-dikit kasi ang bahay. Ang pader na ito, binutas pa para makalabas sa mga residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 20 kabahayan ang natupok. Higit 100 pamilya o hindi bababa sa 300 individual ang apektado. 3 residente rin daw ang nasugatan. Posibleng illegal connection ng kuryente raw ang dahilan ng apoy. Dito lang Lunes, July 28, nasunog na rin ang nasabing lugar. Sabi ng barangay, hindi pa nga nakakabalik lahat ng mga residenteng lumikas noon. 6 na araw po namin, nagkaroon po kami ng sunog sa kabilang area na binaha, tapos nagkaroon ng sunog. Naka-ready naman po ang barangay sa mga pagkain nila, tsaka mga damit. Naka-ready po evacuation area po natin. Tumagal ng halos 4 na oras ang sunog. Naapula ito bago mag-alas 2:30 kaninang madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.